Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:34 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagnaon. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Hindi makatulog sang dugay. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Miyerkules, unang adlaw sa bulan sa Oktubre. Ay, Kumusta ang inyo sining adlaw? Kumusta ang inyong pagbugtaw? Nakatulog pa kamo patapos ang ining linog na nabatyaga naton ugang kagabi diri sa may syudad sang Iloilo, pero ang epicenter niya dito sa may Cebu. nasuk. Kabaskog sang linog kung tanawon mo sus grabe nga bisan sa social media ka lang mag-bus damo sa mga videos kita nga nakitaan kung paano magkinaran-karan pila ka mga empleyado, especially mga may mga duty night shift bala. Mga buildings naton kagabi nga dalagko diri sa may Iloilo City at damo nagpalanaw. Subong nga aga mayara sang ginpatigayon nga inspeksyon gani ang city government, ang Office of the Building Official, Facility Conservation Office kag ang City Engineers Office. Gusto nila si Keron nga safe ang building bag-o mag-duty ang aton siniya nga mga empleyado diri sa Iloilo City Hall. Ti ko naanad kamo nga alas 8 may transaksyon ha. Kayo. Tulat-tulat lang kamo anay kay alas 10 pa sa aga ma-resume ang opisina sa Iloilo City Hall, pero sa Kapitolyo daw nagsuspender sang trabaho ang aton sini provincial government. Yeah. Ibaluon na karon kung anong mga dugang pa nga mga detalye, especially sa mga orders ang aton siniya nga mga lideres ha, sa aton siniya lokal nga panguluhan kay dito tanan man nakabatyag sang sining pagtayog nga aton nga nabatyagan kagabi alas 10 gid no, mga 9:58 to 10 PM. Kung ka panalaytay, kung mamo sa akon nga tunay. Ini nami gid na nga before naton ipasudlon mga empleyado, hindi lang sa mga government offices kundi sa mga private companies man, especially mga high-rise building. Damo tadi subong high-rise building sa Iloilo City. Check nyo na, may team gina dapat nga magsigyar kung ang structural integrity sang isa ka building. Wala gawa wala magdalago ba, mga litik, mga pundasyon sa mga dalagko, nga mga infrastruktura para nga safe man ang aton siniya nga mga empleyado. Pauntang iban nga mga updates sa linog, especially ang aton nga monitoring no diri sa may area sang Panay. Kay ti bisan malayo ang Cebu, pero ang pagtayo gid daw so, hindi man lang gid maglayo kag daw tama ka tumalagsahon kag kabaskog ining bagyo o kunang ining linog nga aton siniya nga nabatyagan kagabi. Sa detalye sa mga balita ni Hope Turchante. Good morning, Hope.
Good morning, Jen. So sa bahin sa Western Visayas, ginmando sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang tanan nga mga local DRRM councils, mga agencies, kag mga stakeholders nga magpatigayon sa assessment sa structural integrity sa mga building, kag iban pa nga critical infrastructure sa ilatag sa ka mga lugar, matapos ining 6.9 magnitude nga linog nga natabo no ang sentro sini na balhag sa Bogo City sa Cebu, kung sa diin kita diri sa Isla Sangpanay nakabatsyag man no sang tremors. Sa memorandum nga ginpermahan ni RD RRMC 6 chairperson kag OCD 6 Regional Director Raul Fernandez, ginpanugyan nga gilayon no nga ipaidalom sa assessment ang mga public kag private nga mga infrastructures, iniagod nga ma-check ang extent sang damage nga naangkon. Ikaduha ining ma-identify ang mga lugar nga may peligro sa pumuluyo. Ikatatlo ining makahimo sa nga appropriate nga aksyon pareho sa nga repair, retrofitting o kon condemnation kung kinahanglan. And also ang rason man no sa sining hiwaton nga assessment sa nga structural integrity nga ma-consolidate ang mga report para sa mas mataas nga agency bilang guide no kun giya sa response kag recovery measures. So ginmanduan man ang tanan nga opisina kag stakeholders nga magpakig-angot sa engineering offices, Office of the Building Official kag local DRMOs agud masiguro nga ang inspeksyon himuon suno sa safety nga standard. So ang deadline sini Jen nga gin-require sang OCD o kon sang RD RRMC para sa initial assessment report sa October 3, 2025 no. So ginalauman sang RDRRMC ang bugos nga kooperasyon sang tanan agud nga mapangapinan ang seguridad kag kabuhi no sang mga pumuluyo sa Western Visayas. So in line with that no ang PDRRMO Iloilo aga payagen sa Iloilo Provincial Capital naghiwat sang inspeksyon ara no present si Colonel Salinas. Agud pangunahan ang PDRRMO Iloilo sa pag-check no sang mga or structural integrity sa Kapitolyo Provincial kasunod sining magnitude 6.9 nga linog kung sa diin ang sentro again no sa Cebu province. So ini no ang sa bahin sang Iloilo province. Meanwhile ang mga kabanwahanan dyan sa probinsya sang Iloilo nagiwat man sang ila kaugalingon nga mga assessment para sa structural integrity sa mga building nga ara sa ila nga mga area of jurisdiction. In fact, ang banwa sang Tigbawan kag Uton no nag-declare sang suspension of classes agud nga maghatag ligwa sa hiwaton nga assessment sa mga buildings or infrastructures sa ila tagsa ka mga banwa dyan. So, dapat as soon as possible himuan nila ni report. Ma'am, hope na siling nimo October 3 dapat makasubmit sila. Yes, that's for the initial assessment no sa mga local DRRM offices naton, especially mga PDRRMOs naton no diri sa Isla Sangpanay. And kagabi Jen, following sang magnitude 6.9 nga linog, gilayon kita no nga nagpakig-angot sa hepe sa Emergency Operations Center sa PDRRMO Iloilo, si Sir Heman Saraza, kung sa diin gipahayag niya no nga kagabi wala pa sila may nabaton nga mga reports no sa kahalitan, but ang ilang nabalhag amo ining mga power interruptions and ang pagdula no sa mga signal sa internet. So kabay pa kung tani kay siyempre kung gabi sang tion gid nga tapos ang linog, hindi mo pa na ma-check, ti madulom-dulom subong agad tis masanag-sanag, Yes. ma-check nila. Actually ang ang
ang City Hall may inspection man sang siningaga. Yes. Ang aton nga Hall of Justice gin anunsyo nga Suspension Senado. sa morning. Hindi ka mo anay magkadto sa may transaksyon ka mo sa Ramon Q. Avancenia Hall of Justice. Hindi pwede no. May ginpapanaog nga suspension sang operation. Dira sa may Hall of Justice kisang una may mga litik man na sa may Kapitolyo may ara man na i-check on pa na nila kag may clearance gina sa inspection team bago gamiton kag pabalikon ang aton nga mga empleyado. Yes, actually, Jen, no, kay malapit lang man ang opisina sa Department of Tourism Western Visayas sa Capitol Grounds, may hiwaton man sila yung work from home. Bangod nga may hiwaton ang Iloilo Provincial Capital nga assessment sa structural integrity sa Capitol Grounds. No, kay tibalaan naton ang opisina sa Department of Tourism Western Visayas namtang ina sa Casa Real and isa ina sa mga iga-check no sa PDRRMO Iloilo. Meanwhile, Jen, sa may bahin naman niya sa Antique, gina-check nato no with Sir Broderick Train kung kamusta no ang kaimtangan sa entire province of Antique. Sa bahin naman niya sa Kalibo Aklan, nagsuspend na no sa klase si Mayor Yuris Bautista Sucro, ang alkalde sa Kalibo Aklan, para man no sa pagaywaton nga assessment no sa structural integrity sa banwa sang Kalibo. Bantayan nato nandugang para mga updates kag pag-consolidate no sa mga damages sa mga struktura, infrastruktura nato no. Importante gid nga after sang linog maklear gid anay no ang mga areas para sa safety sa aton siniyang nga mga kauturan, especially mga employees kag mga nagatransaksyon sa mga nagkalain-lain nga mga edipisyo diri sa may syudad sa Iloilo. Madamong salamat Hope sa imo sining update. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian mga updates nagikan kay Hope Torichante. Aga pang inspection team sang Kapitolyo nagpatigayon sang inspeksyon. Diri sa may Iloilo City may araman sang ginhiwat ang OBO City Engineers Office nga pag-check sa mga areas no diri sa may bahin sang Iloilo City Hall. Imong pag-ibig ay kiay. Kag ginalauman nga by 10 AM subong adlaw maga-resume ang opisina sa sulod sang City Hall. So far sa initial naging pahayag nga statement sang head sang Office of the Building Official nga tidaw wala man kuno dalagko nga mga cracks nga nakitaan pagid sa aton siniya nga City Hall building amo man sa Legislative building nga ginsikyar sang OBO team sa pagpamuno ni Engineer Mavi Gostilo. Ang imong isupa, malapursilan. Sa Negros Occidental, hibaloon nato mga pinakaulihing update kiti may mga areas man dito nga grabe man ang nabatyagan sang sining nagluntad nga linog kagabi. Hibaloon ta sa mga updates kag balita ni JP Herbas. JP, good morning. Diyan naglabot sa intensity 6 ang nabalahag sa nanuituan nga panwag kag syudad sang Negros Occidental kasunod sang 6.9 magnitude nga linog sa Bogo City, Cebu. Sunod sa Negros Occidental Operation Center, intensity 6 ang nabatyagan sa Murcia kag Manapla, intensity 5 sa Calatrava, Himamaylan, Hinigaran, Moises Padilla, San Carlos, Tuboso, Bacolod City kag Talisay City. Intensity 4 naman sa syudad sang Bago, syudad sang Cadiz, Banwa sang Kawayan, Ilog, Kabangkalan, Castillana, Pontevedra kag pila ka area sa Binalbagan. Samtang intensity 3 sa nabiling nga area sa Binalbagan kag intensity 1 Sinubaan kag si Palay City. Bangod sang mabaskog dyan nga linog, nagpagwa man sang suspensyon sang klase ang nanuhay-tuhay nga mga syudad kag banwa sa nasambit nga probinsya. Wala sang klase sa mga banwa sa Calatrava, Ibi Magalona, Isabela, La Castillana, Manapla, Moises Padilla, Murcia, Pontevedra, Pulpandan, Toboso, kag San Enrique, samtang subuman sa syudad sang Bago, Binalbagan, Escalante, Himamaylan, Kabangkalan, Sagay, Silay, kag Victoria, samtang wala sang trabaho dyan sa Bago City, Binalbagan, Ibi Magalona, Himamaylan, Isabela, Pontevedra, Silay, Victoria, kag provincial government sang Negros Occidental. Mayo gid timing gining mga suspension of classes. Balanta gati kung bagyo, iya mabalanta na din kung may galom, pwede ta kadeklara sang
suspension of classes. Pero kung linog na naya, ti gabi pa natabo, wala mong masiguro, no? Sa aga, kung pabalikon mong mga estudyante, empleyado, kag wala may inspection ng mga cracks, mabutang kag peligroso kag mahimo dako ang risgo, no, sa aton sining mga kauturan. Ikangay diri sa syudad dyan, madamo sa mga building sa Negros Occidental ang makabig naton nga sorry old na o kung dinumaan na. Rason ko nga kinahanglan gid nga ma-inspeksyon anay ang ini nga mga edipisyo antes sa pasudlan liwat o kung buksan liwat sa publiko. Safety first gida. Importante hilway ang aton sining mga kauturan kag wala kita casualty. Mas maayo giniyang ang kabuhi masecure. Madamo nga salamat, Jape, sa imo sining update nagikan sa Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Nabatian mga balita ni JP Harbas dito sa may Negros Occidental. Tanan-tanan malang ang usually ang apektado kasi ang ang mga may high-rise building. Diri ka lang istar sa balay. Agutan ng kami malipay. Ay, sa imo pang lakat, mata ko gamudlak. Sa imo kagayon. May mga universidad nga nagsuspend man sang klase, hibaloon ta sa mga pinakaulihing update gikan kay Marian Grace Erenieta. Yan, good morning. Jan, good morning. Good morning sa aton nga mga tagpalamati. No, isa ang West Visayas State University o kung WVSU main campus na nagsuspende sang in-person classes subong niya nga Merkules, October 1. Sunod diri sa anunsyo sang aton nga universidad, suspendido ang klase sa tanan nga level matapos na tinag-anunsyo man no si Mayor Raisa Treñas sang suspension sang klase sa bilog nga syudad. So ang suspension dyan no sang klase magahatag ini sang ligwa sa hiwaton man nga inspeksyon sa school facilities kag public structures sang aton nga City Engineers Office, Office of the Building Official kag City Disaster Risk Reduction and Management Office. Pahayag man diri sang WVSU ang universidad dyan magahiwat man niya sang iya kaugalingon nga facility assessments para nga make sure no ang safety sang mga estudyante kag syempre sang aton mandira no nga mga university personnel. Magluwas dyan sa kanselasyon sang in-person classes gina-suspend man no ang paghiwat sang examinations kiti subong ang schedule sang midterm examinations sang universidad dyan. So because of this no sa naglutad nga linog kagabi suspendido man or iga-reschedule no ang paghiwat sang midterm exams sa WVSU. Samtang ginamanduan naman no ang tanan nga mga satellite offices sa WVSU or external campuses na pagwa man sang ilang advisory depende iniya sa anunsyo man sang ilatag sa ka mga LGU dyan. Comply lang kag mag-follow at least may may dugang nga mga tion ng aton nga mga estudyante makatuon pa sila yawat pa na sa inyo nga makapreparar sa postponement sang ilang exam. Yes, ang mga wala makatuon gawa dyan no ti time gid ini no nga para nga makatuon sila kag by the way may nagapamangkot gani no nga mga manunudlo suspendido man or hindi man kami magkadto sa bulutuan ang anunsyo diri sa WVSU ginalauman dyan no nga magbalik ang mga personnel or staff naton dira sa WVSU para mag-assist sa mga personnel nga maghihiwat man sang assessment. So magabalik mi ara sang ubraya no ang aton nga mga staff dira sa WVSU. Thank you gidyan sa imo sining nga balita. Report gikan sa WVSU Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Hay, hinday. Salamat gid sa mga update sa balita ni Marian Grace Erenieta. Ang National Grid Corporation o kung NGCP nag-anunsyo nga yara subong sila sa yellow alert sa may Visayas Grid. Matakugang Pangod nga apektado man ang operasyon sa pila ka mga planta sa datos ng NGCP. May yara sing 27 ka mga planta ang napilitan nga magpatigayon sang untat operasyon kasunod man sang sining nagluntad nga linog. Importante ginadaan nga ang aton siniyang power producers ma-safeguard man ng ilang mga facility kay kung may mga pagtayog na kag may mga bagyo may mga na sila may mga gadget na sila nga automatic ga-shutdown na kung may mga calamity kag may mga halimbawa sang linog nga matambok sakit mo nanay. Nagapa-alerto ang aton sining NGCP nga yellow alert both siningon gamay na lang ang ang extra nga power capacity sang grid to supply sang enerhiya sa aton siniya nga nagkalain-lain nga mga lugar. Ang available capacity as of 1 p.m. to 12 midnight karon is yara sa
1,888 megawatt. Hindi ang peak demand para sa 1,839 megawatt. Kabay pa nga maka-recover, no? Makabalik na yon ang operasyon sa pila ka mga planta na tinaapektuhan man kasunod siniyang nagluntad nga linog. Sa bahin sa aton siniyang mga buildings, sa mga private sector, kag mga businesses dira, no? Nga daw gaduda bla, base may mga damages ang ila sini nga mga facilities. Ako sa imo nali. Ginapa-report sila sa aton siniyang alkalde sa pagsekyar sang ila sini nga estado sang ila sini building. Halimbawa, check ko nila kung may crack ang wall, ang beam, ang may nag-tilt, may mga na-misalign ka mga structures, Ang dugan. may nagkalahulog ka mga parte abis ang edipisyo, i-report ina Wow. Yeah. para nga ma-assess kang masiguro nga tay pagbalik sang empleyado nyo, wala da nagatayog, wala da nagalilitik ang inyong nga mga pader. Ang mga kisame nyo da, buo pa bla, wala pa sang movement, wala sang may nagtulokal na. Yeah. Para nga ma-secure ang aton siniya mga kauturan, especially mga nagatrabaho. Bantayan ang dugang pa nga mga updates. May kaang tanan sa sining update sa linog nga nagluntad kag na-experiensyahan naton kagabi. Amo na gani nga kung maglinog na gani ba dira na naton madumduman nga ti ang tanan may may katapusan ang kahadlok naga-remind sa aton Kung nga tunay. sang uncertainty gid ano man ang imo siniya nga status sa kabugi kung linog na way pili amo man na sa baha kisa. Ay. Pasalamat kita kag kisa ang mga pagtayog nga ni reminder sa aton nga magpangamuyo gid kag Ang hindi magasalig sa aton sinitawhanon nga ikasangkol ko inday. ay beyond sa aton sini nga kontrol ang kasubong sini nga mga hitabo. Importante alerto, mamati kita sa mga instructions, abiso sa aton sini nga mga natungdan nga ahensya, PDRRM o PHIVOX, mga leaders naton kung ano aton nga himuon para nga ma-minimize, malikawan naton ang kahalitan o kung dako nga risgo na posible aton nga ma-experiensyahan sa tion nga may kalamidad. Amo na gani nga may mga earthquake drill nga ginapatigayon kisa no may mga drills kita para nga mabal-an naton kung ano ang aton sinihusto nga response sa tion nga may kalamidad. Dala sang halimbawa bagyo, baha, kag linog. Quarterly may ara na sang kita subong nga test gid. Kung gina-apply ang mga natunan sa siniya mga earthquake drills nga ginapatigayon sa nagalain-lain nga mga sektor Di makatulog. sa pribado kag bisan pa sa mga government offices. Inday. Halong gid kita sa bilog nga adlaw. Nga tunay. Wala kita tiyempo diri sa atong sinipag pangalagad sa programa Iloilo Morning. Ako nagidamang inyo alagad ang inyo tagbalita kada aga. Regional Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ay. Sa imo pang lakat matakugang mutla. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.